Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa Book of Numbers. At nandito na tayo sa Numbers chapter 28. Napakahaba na ng ating journey dito sa aklat na ito. Kung titingnan natin, ito ng ating ika-34 na sermons in this book. Please now turn your Bible to Numbers 28. We will be reading the whole chapters at sana po matyaga nating basahin kahit na medyo may mga bahagi rito na parang medyo boring ng konti kasi mayroong mga paulit-ulit. Pero ito'y salita ng Diyos. At ito ay dapat nating basahin, isapuso at tingnan ang mga mahalagang prinsipyo na pwede nating makita at maaral ngayon. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang aking alay, ang aking pagkain na handog sa akin na pinaraan sa apoy bilang mabangong samyo. Sa akin ay pagsikapan mong ihandog sa akin sa takdang panahon." Iyong sasabihin sa kanila, ito ang handog na pinaraan sa apoy na inyong ihandog sa Panginoon, mga korderong lalaki na 1 taong gulang na walang kapintasan, 2 araw-araw bilang palagiang handog na sinusunog. Ang 1 kordero ay yung ihandog sa umaga at ang 1 kordero ay yung ihandog sa paglubog ng araw. Ang 10 bahagi ng 1 efa ng piling butil bilang handog na butil na hinaluan ng 4 na bahagi ng 1 hin ng langis na hinalo. Iyon ay 1 palagiang handog na sinusunog na iniutos sa bundok ng Sinai na mabagong samyo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Ang handog na inumin ay ang 4 na bahagi ng 1 hin para sa 1 kordero sa dakong banal. Magbubuhos ng handog na inumin na matapang na inumin para sa Panginoon. Ang 1 kordero ay iyong ihandog sa paglubog ng araw, gaya ng handog na butil sa umaga, gaya ng handog na inumin, ay iyong ihandog iyon bilang 1 handog na pinaraan sa apoy, bilang mabangong samyo sa Panginoon. Sa araw ng Sabat ay 2 korderong lalaki na 1 taong gulang na walang kapintasan, 2 bahagi ng 1 efa ng piling harina bilang handog na butil na hinaluan ng langis at ang handog na inumin niyon. Ito ang handog na sinusunog sa bawat Sabat, bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at inuming handog niyon. Sa simula ng inyong buwan ay maghahandog kayo ng handog na sinusunog sa Panginoon, 2 batang toro at 1 lalaking tupa, 7 korderong lalaki na 1 taong gulang at walang kapintasan. At 3/10 bahagi ng 1 efa ng piling harina bilang handog na butil na hinaluan ng langis para sa bawat toro at 2/10 bahagi sa piling harina bilang handog na butil na hinaluan ng langis para sa 1 lalaking tupa. At 1/10 bahagi ng piling harina na hinaluan ng langis bilang handog na butil para sa bawat kordero, handog na sinusunog na mabangong samyo, handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Ang kanilang magiging handog na inumin ay kalahati sa 1 hin ng alak para sa toro at ang 3 bahagi ng 1 hin ay para sa lalaking tupa at sa 4 na bahagi ng 1 hin ay para sa kordero. Ito ang handog na sinusunog sa bawat buwan sa lahat ng buwan ng taon. 1 kambing na lalaki na handog sa Panginoon dahil sa kasalanan. Ihahandog ito bukod sa palagiang handog na sinusunog at sa inuming handog niyon. Sa 14 na araw ng unang buwan ay Pasko ng Panginoon. Sa 15 araw ng buwang ito ay magkakaroon ng 1 pista. 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw ay magkakaroon kayo ng 1 banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Kundi maghahandog kayo sa Panginoon ng 1 handog na pinaraan sa apoy na handog ng sinusunog, 2 batang toro, 1 lalaking tupa, 7 korderong lalaki sa 1 taong gulang na walang kapintasan. Gayon din ang kanilang handog na butil na piling handog na harina na hinaluan ng langis, 3/10 bahagi ang inyong ihahandog para sa 1 toro at 2/10 bahagi para sa lalaking tupa. At 1/10 bahagi ang iyong ihandog para sa bawat isa sa 7 kordero at 1 kambing na lalaki na handog ng pangkasalanan upang ipantubos sa inyo.
Inyong ihandog ang mga ito bukod pa sa handog na sinunog sa umaga bilang palagiang handog na sinusunog. Sa ganitong paraan ninyo ihahandog araw-araw sa loob ng 7 araw ang pagkain na handog na pinaraan sa apoy na mabangong samyo sa Panginoon. Ihahandog ito bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at sa inuming handog. Sa ika-7 araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Gayon din sa araw ng mga unang bunga sa paghahandog ninyo ng handog na bagong butil sa Panginoon, sa inyong pista ng mga sanglinggo ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. Kundi kayo ay maghahandog ng isang handog na sinusunog na mabangong samyo sa Panginoon. 2 batang toro, 1 lalaking tupa, 7 korderong lalaki na 1 taong gulang. Ang handog na butil na piling harina na hinaluan ng langis ay 3 ikasampung bahagi para sa bawat toro, 2 ikasampung bahagi sa 1 lalaking tupa, 1 ikasampung bahagi sa bawat kordero para sa 7 kordero, 1 kambing na lalaki upang ipantubo sa inyo. Bukod pa sa palagiang handog na sinusunog at sa handog na butil niyon, ay inyong ihahandog ang mga iyon kasama ng mga inuming handog. Ang mga ito ay dapat walang kapintasan. Ito po ang salita ng Panginoon. Binasa pa lang natin itong bahaging ito ng salita ng Diyos ay medyo hinihingal na ako. Ang haba at may mga paulit-ulit na salita. Now, tayo po mga kapatid, mga mananampalataya, tayo'y iniligtas para sumamba. Tayo'y tinubos para maglingkod. Yan ang isang bagay na dapat ay malinaw sa atin. Ang primary reason of our salvation and redemption actually is not for us to escape hell and not for us to enjoy heaven. Although we believe na yan po ay isang malaking pagpapala, dakilang pagpapala sa mga taong iniligtas ng Diyos at tinubos niya. Ang primary reason, mga kapatid, why we are saved is that we should worship. Worship is indeed the primary reason of our salvations. Ibig sabihin, ang totoong unang nabibigyan ng kaluwalhatian at pakinabang sa larangan ng pagliligtas ay ang Diyos. At dahil ang Diyos ay naluwalhati, tayo ay nakinabang. Kaya dapat maging malinaw sa atin, una lagi ang Diyos. Kaya siya dapat ang una sa lahat ng ating mga ginagawa at hangarin. We must seek to glorify God before we seek to gain anything from Him. Now, binanggit ko yan sapagkat dito sa binasa natin, obviously, narito sa kabanatang ito, ang napakahahalagang instruction ng Diyos sa bayan ng Israel, sa kanyang covenant nation Israel, patungkol sa pagsamba sa Kanya. Specifically, kung bakit siya dapat sambahin, paano siya dapat sambahin, saan siya dapat sambahin, at kung kailan siya dapat sambahin. Now, kung babasahin natin dito sa kabanatang ito at sa mga susunod na kabanata, para bang maiisip mo, ano ba naman ito binasa natin ito? Ano ba naman itong bahagi ng salita ng Diyos na ito? Parang hindi na ito angkop sa ating pangkasalukuyang experience. At hindi na ito angkop sa pangkasalukuyan nating mindset ngayon. Ang daming klase ng handog. No? Sa umaga, sa gabi, sa Sabat, buwan-buwan, taon-taon. Parang parang kung titingnan natin, we are tempted to dismiss them as merely belonging to a bygone era. But, brethren, let me remind you, this is God's word. And though these are instruction for the nation Israel during those days, mayroon pa rin iniiwan itong mensahe at prinsipyo
na dapat nating maintindihan sa paglalapat sa ating pangkasalukuyang pagsamba sa Diyos sa bagong tipanan. May mga mahalaga pa rin itong itinuturo sa atin bilang mga Kristiyano sa panahong ito. Now, itong mga instruction na ito, mababasa nyo rin sa Exodus, syempre, sa Leviticus, sa Numbers chapter 15, kung matatandaan ninyo, napag-aralan natin, nabasa rin natin ang ilang mga specific na paraan ng paghahandog at kung ano yung ihahandog for a specific purpose. Pero ang pagkakaiba nitong binasa natin ngayon, ang mga Israelita ay nasa lugar ng Midian. Ibig sabihin, malapit na sila sa lupang pangako. Malapit na silang tumawid patungo sa matagal na nilang hinahangad na lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos. Ngayon, bago sila makarating doon, nagbigay ang Panginoon ng maraming instruction kung paano siya sasambahin, paano maghahandog sa Kanya ng napakadadaming iba't ibang klase ng hayop. May toro, may kordero, may lalaking tupa na ihahandog na meron kung ano-anong mga sangkap na kasama roon. Ang tanong saan sila kukuha ng panghandog? Wala naman silang mga dalang hayop at wala naman silang accessibility sa ganitong klase ng hayop sapagkat nasa wilderness sila. Mga kapatid, papansinin ninyo at sa susunod na mga babasahin natin, especially sa chapter 31, doon magkakaroon ng digmaan ang bayan ng Israel sa mga taga-Midian. At kasama sa pagtatagumpay nila, maaangkin nila ang napakadaming hayop. Cattle talaga. No? Immeasurable number of cattle. So, ang Diyos din na magpo-provide sa kanila ng ihahandog. Kaya lang, ngayon pa lang, bibigyan na sila ng instruction. Paano nyo ihahandog ang napakadaming hayop na ito, na mismong ako ang nagbigay niyan sa inyo? Bahagi ng mga plunder na kinuha ninyo sa inyong napagtagumpayang bayan ng Media. No? Habang sila'y nakatayo roon, nandun na, pinapakita na sa kanila, ganito ang mga sistema ng paghahandog, pero hindi nila mai-implement yon. Siyempre, hanggat hindi sila nakakarating sa lupang pangako. Pagdating nila sa lupang pangako, masisettled sila roon, magiging stationary na sila, hindi na sila nomad, hindi na sila mga lagalag, hindi na sila naglalakbay pa sa wilderness. Meron na sila mga resources, and therefore, God gave them a advanced instruction how to prepare the children of Israel for the upcoming life in the land of the promise and how to worship Him. So, therefore, makikita natin, ang unang layunin kung bakit sila binigyan ng lupang pangako ay para sumamba sa Diyos pa rin. Para ibigay pa rin ang parangal sa Diyos na ito. Dinisenyo ng Diyos ang lahat ng mga bagay para sa Kanyang pagsamba, para makaniig siya, para mapalapit sa Kanya ang mga taong ito, at para maintindihan nila na ang pagsamba ay commitment ng Kanyang bayan para sa Kanya. At yan ang mensahe na gusto kong bigyan ng pansin natin ngayong pong umaga. Worship is God's design, giving us the privilege of communing with Him. A commitment that requires everything we have and everything we are. Ang pagsamba ay dinisenyo ng Diyos. Isang privilege ito, mga kapatid, na makipagniig sa Kanya. At sa pagsambang ito, ipinapakita na kailangan din ng commitment na magpasakop sa Kanya, na gawin ang lahat ng magagawa natin. Hindi natin ibibigay sa Diyos yung mga third class na pagsamba o second class na pagsamba. Ibibigay natin ang buong buo na hinihingi niya sa pagsamba sa Kanya, sapagkat yun ang tunay na diwa ng pagsamba sa Diyos. I have two headings. First, let's look at the centrality of worship. Second, the costliness of worship. The centrality of worship. First of all, under this heading, worship is commanded by God. God is the originator and the initiator of all true worship. We read that in verses 1 and 2. The Lord spoke to Moses, saying, "Command the people of Israel and say to them."
So makikita natin, it is the Lord who initiate the worship of His people to Him. Hindi yung mga tao ay parang natural na naghangad na sumamba sa Diyos. Hindi, ang Diyos mismo ang nag-initiate. Alam ng Diyos na bilang mga makasalanan, ang kanyang bayan ay hindi talaga maghahangad na unahin siya, kundi ang sarili nila, ang gusto nila. Kaya ang Diyos ang nagsabi, no? Diadalhin ko kayo sa lupang pangako dahil doon, unang-una sa lahat, sasambahin niyo ako. At ako magbibigay ng mga terms. Ako magbibigay ng mga pamamaraan kung paano ninyo ako sasambahin. Hindi kayo mag-iisip ng mga pamamaraan na gusto ninyo ayon sa preferences ninyo, ayon sa mga likes and dislikes ninyo. Ako, verse 2b, my offering. Pansinin niyo mga salitang yan, ha? My offering. My food. For my food offerings. My pleasing aroma. You shall be careful to offer to me at its appointed time. So it's not a matter of offering sacrifices at any time that suits them, but rather at the times appointed by God. At dito sa chapter na ito, makikita natin na in-establish ng Diyos ang isang rhythm para sa bayan ng Israel. Kung papaano maghahandog. Imagine mo yung paghahandog. Araw-araw. Sa umaga, sa gabi. Weekly. Monthly. Meron pang annual cycles of offerings. 5 festivities. These were to be carried out precisely according to the instructions God gave to Moses. Ang Diyos ang nagbigay ng terms, ang Diyos ang nagbigay ng mga pamamaraan. No? At dito natin makikita, noong pa man, ang pagsamba ay regulated na ng Diyos. Hindi normative. No? Hindi ayon sa gusto mo. Siguro ganito tayo sumamba kasi mas masarap sumamba ng ganitong paraan. Siguro mas maganda ang pagsamba natin ay, may patay sindi sa harapan. Para nang sa ganon, ay attractive sa mga kabataan. May patay sindi. Ngayon may mga ganyang worship service sa umaga, no? Ginagawang madilim yung loob. Di totoo yan. Just to make it something romantic and excitement. It is months away. No, the Lord is the one who gave the terms of how He should be worshipped. Now, nabubuhay tayo sa isang lipunan na ang mga tao naghahanap sa Diyos. Pero marami hindi pa rin nasusumpungan ang Diyos sapagkat tinatanggihan nilang hanapin ang Diyos sa termino na Diyos mismo ang siyang naglahad. They refuse to be found on the terms set by the Lord. Hinahanap nila ang isang Diyos na naka-align sa kanilang mga hangarin, sa kanilang mga preferences. Yung bang Diyos na sasang-ayon sa estilo ng kanilang pamumuhay at mga choices. Gusto nila sa Diyos ay communion, pero ayaw nila ng commitment. Gusto nila sa Diyos ay relationship, pero ayaw nila ng responsibility. Maraming ganyan sa panahon natin ngayon, mga kapatid. It reflects the mindset of many today, similar to the concept of friends with benefits. Di ba ganon? Ano ba ang estado ninyong dalawa? Friends lang kami, but with benefits. Ano ibig sabihin ngayon ng salitang friends with benefits? Yung bang magkaibigan sila, gagawin nila yung ginagawang intimacy na ginagawa ng mag-asawa, pero walang level. Walang commitment. That is the mindset of many today. At alam nyo, kapag ganyan ang kaisipan ng marami at ginagawa ng marami, ang resulta niyan ay isang klase ng relasyong hungkag, fruitless, walang totoong kasiyahan, kundi cycle of addiction lamang. True worship is in accordance with God's commands and instruction. It is not to be shaped by our preferences or innovations. Worshiping God in this way leads to true freedom, satisfaction,
and assurance that He accepts and is pleased with our worship. So that is the first thing. Worship is commanded by God. But not only that, worship is communion with God. Sabi ng Panginoon, no, yung worship daw ay dapat ino-offer sa Kanya. Verse 2b, my offering, my food, for my food offering, my pleasing aroma, you shall be careful to offer to me at its appointed time. Worship is not to be offered to whomever you or others regard as God. Sinasabi niya sa mga Israelita, no? Pag sinabing pagsamba sa akin yan, hindi yan sa mga gusto ninyong Diyos na hindi naman totoong Diyos. Hindi yan doon sa mga nire-regard ninyong Diyos. Ang totoo ay mga bulaang Diyos. O Diyos ng inyong imahinasyon. Sa akin lang yan. Sa Diyos na nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa Diyos na manlilikha. Sa Diyos na nagsusustento ng buhay. Sa Diyos na naaawa sa mga taong gusto niyang kaawaan. At sa Diyos na nagagalit at babagsik sa mga taong nagre-rebelde sa Kanya. Worship is communion with God. And we notice that the sacrifices required for offering are referred to as food offerings. Mga pagkain di ba? Mga handog na pagkain. At sabi, yung mga handog na pagkain, nasusunugin na magiging aroma, mabangong samyo. Yung bang, alam mo, pag sinabing mabangong samyo, yung, di ba nakaranas na kayong bang, amoy pa lang, matatakam ka na. No? Amoy pa lang, magugutom ka na. Parang ganun ang ibig sabihin ng mabangong samyo. Ang bango naman nun. No? Kasi may mga pagkain hindi ganun, di ba? Yung pag sa amoy pa lang, naalala ko lang kasi doon dati, nagsisimula pa lang kami sa dati nating place, di ba, kumakain din kami doon, kaya doon din niluluto yung pagkain. Kaya, sabi nung tiyahe ni Joanne, hindi ko nababanggitin ang pangalan, sabi niya, alam mo, pastor, sa amoy pa lang, malalaman mo na, masarap ang pagkain. No? Madalas ako nagsasaing noon, nung dumadami na yung sinasaing, nahihilaw na. No? Hindi na siya nagko-comment. Sabi niya, sa amoy pa lang, kahit sinaing, masarap na yan. Malalaman mo kung masarap. Ganun ang ibig sabihin ng pleasing aroma, di ba? Ang punto ron ay tanggap ng Diyos. Yung pagsamba mo, tanggap niya yung papuri mo. At ginamit dito mga food offerings. Di ba, yung food offerings na meron daw mga sangkap na mga butil at may mga drink offering na highlight dito. May mga hin pa na ginamit. Anong ibig sabihin nun? Ito ay tumutukoy sa isang balanse at simbolikong kainan. Meal. It represented a communal meal shared with the Lord. Parang pinapakita rito, kumakain kang kasama ng Panginoon. Ito ay celebration of fellowship between people of Israel and their God. Communion yan. Di ba, madalas sa pagkain natin na i-express yung ating communion as a family. No? Kaya maganda yung nagsabay-sabay kumain. Iba, hindi nagsasabay kumain, di ba? Pero mas maganda na pag may pamilya kayo, sabay kayo kumain. Of course, may mga panahon hindi kayo nagkakasabay, pero hindi dapat yun ang regular. Maganda talaga yung, di ba? Because habang kumakain kayo, ipinapakita niyo yung communion niyo sa isa't isa. Because even in the Old Testament, communion is being expressed when they eat together. No? At sabi rito, ay mayroong daily offerings, may araw-araw na offering. Ano yun? Yun ay simbolo ng daily fellowship. Tapos mayroon pang weekly at monthly offerings. Ito'y simbolo ng mas malalim at mas mayamang fellowship. Meron pang mga festivals, mga special na occasion ng pagsasama-sama ng pamilya ng Diyos. So, anong punto ron? Communion. Worship is a communion. Kaya nga, hindi mo pwede sabihin, ba't ba okay na ka lang pumunta sa church? I can worship alone. Di ba ganun ang iba? I can worship in my home.
That's the true worship, because true worship is communion together with others in the presence of the Lord. Worship is communion with the true and living God. It was designed to save Israel from serving false God. Alam niyo kung bakit gusto ng Diyos na magko-commune ka sa Kanya, makikipagniig ka sa Kanya, para nang sa ganun, hindi maagaw ang iyong mga mata ng mga bagay na nakikita mo sa paligid sa mundo. Sapagkat nandito tayo sa isang mundo, lalo na ang mga Israelita noong panahon na yon, ano nangyari sa kanila? Nandun sila sa isang mundo ng mga pagano. Ang mga tao, pagdating nila sa Kanaan, iba't ibang klase ng pagsamba ang ginagawa ng mga taong sumasamba sa mga Diyos ng kanilang imahinasyon. At tiyak na pwede nilang magaya yon, pwede nilang makopya, pwede nilang, di ba? Pwede silang mahawa sa ginagawa ng iba. Kaya gusto ng Diyos, araw-araw, maga, gabi, weekly, monthly, mayroong pakikipagniig sa Kanya para ito'y paraan ng Diyos para iligtas sila doon sa mga gawain ng kasalanan na ginagawa ng iba. Similarly, brethren, ganun din ang ginagawa natin. Sa tuwing tayo nagtitipon sa ilalim ng salita ng Diyos, binabasa natin ang salita ng Diyos, nananalangin tayo ng ayon sa salita ng Diyos, ipinapangaral natin ang salita ng Diyos, inaawit natin ang salita ng Diyos, ino-observe natin yung mga sacraments administered ng salita ng Diyos. Anong ginagawa ng Diyos sa atin? Binabago niya tayo patuloy. Tinatransform niya yung ating pagkatao at ginagawa niya tayong naiiba at natatanging tao sa mundong ito. Sapagkat nakikipagniig tayo sa Kanya. He is teaching us to see Him as He truly is. Not according to our own opinions or perspective. He is reshaping our minds, moving us away from materialism, man-centeredness, worldliness. Ito yung pervasive sa ating lipunan ngayon. Pinapakita niya sa atin ano ang totoong kagalakan. Ang totoong kagalakan ay ang pakikipagniig sa Kanya. That's what worship really is. So that's the first thing, the centrality of worship. But secondly, the costliness of worship. The costliness of worship. Diba? Ang marriage, ang pag-aasawa, ito po ay hindi isang mumurahing relasyon. Sana maging malinaw yan sa marami sa atin. Marriage is not a cheap and trivial relationship. Now, how much more our communion with God? How much more our communion with God? Ang ating pakikipagniig sa Diyos ay hindi isang mumurahin. Ito'y costly. Dito nyo pansinin nyo, nagbigay ang Diyos ng mga maraming demand sa kanyang mga tao. At yung demand, hindi siya optional, Hindi yung, sige, di ba tayo ganyan? Sinasabi natin, sige, ganito ang dalhin mo. Wala akong madalang ganyan. Sige, kahit ano na lang. Diba? Kahit ano na lang pwede mong dalhin. Nagbibigay tayo ng option. Pero ito sabi doon ng Panginoon, ito ang ibibigay ninyo, ito ang dadalhin ninyo. Walang pwedeng sumuway doon. Hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Tingnan nyo, merong daily, weekly, monthly offerings. In addition, merong 5 annual festivals. Yung binasa natin, inano ko tawag nito, binilang ko, mga kapatid. Nung kinalculate ko lahat, yung total yearly obligation ay ganito ang kalalabasan. 1,093 lambs ang kanilang dapat i-offer. 7 rams. Yung ram, di ba, yung lalaking tupa. 113 bulls, yun yung toro. 30 goats, kambing. Kasama pa yung wala pa doon yung mga butil, mga grain, mga drinks offering. Ano yung mga to? This illustrates that communion with the true and living God is not casual or effortless affair. Hindi ito casual. Hindi ito yung parang
parang relax na relax, parang convenient na convenient ka. Merong cost. It comes at a significant cost. This is for them to learn and be constantly reminded that true worship is costly. Costly. No? Daw, alam nyo, kaya nga, maging tayo, hindi naman tayo, wala tayong dress code dito sa church, di ba? Pero, sana naman, kasi meron ako nakikita ngayon na ibang church may mga nagwo-worship naka-short, para bang pupunta ng beach, no? O parang pupunta ng palengke, para bumili lang nandoon. Sana ganun, ano? I mean, well, hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas na ano, pero ang punto ko lang, parang nagiging mumurahin sa iyo yung worship. Worship is costly. No? You should also give your best, even in the way you dress. So, bakit ito costly? Pansinin natin, unang-una, kasi merong atoning sacrifice. May atoning sacrifice. Hindi ba ang daming sakripisyo? Ang daming hinahandog? At yun ang anong tinuturo ng Panginoon sa Israel? Anong tinuturo ng Panginoon doon? Sa napakadaming handog sa umaga, sa gabi, sa araw ng Sabat, sa panahon ng sa loob ng isang buwan, sa taon. Anong tinuturo ng Panginoon sa mga Israelita sa daming sakripisyo? Ang tinuturo ng Panginoon sa kanila ito. Alam niyo ba kung bakit kayo buhay ngayon? Dahil sa sakripisyo. Kaya kayo buhay dahil sa sakripisyo. You are alive because of sacrifice. You deserve judgment. But God has accepted the substitute sacrifice on your behalf. Di ba naalala niyo kung bakit si Isaac, hindi siya pinatay at inihandog sa dambana doon sa Mount Moriah? Dahil sabi ng Panginoon, wag mo nang galawin yan. Pero nung sinabi ng Panginoon na wag mo nang patayin yung bata, hindi tapos doon. May ipinalit na handog. Isang ram na yung kanyang sungay ay nasabit doon sa puno. Yun ang ipinalit doon sa dambana at yun ang inihandog. Ganon din yung nangyari, 'di ba, sa bayan ng Israel, mga Israelita noong nandoon sila sa Ehipto. Noong darating na yung anghel ng kamatayan sa lupain ng Ehipto para patayin ang lahat ng mga panganay na lalaki sa bawat sambayanan. Anong ginawa ng Panginoon sa mga Israelita? Sabi niya, ganitong gawin niyo, magpumatay kayo ng mga kordero. At yung kordero, kainin ninyo, yung laman nito, iluto ninyo, yung dugo, ipahid ninyo doon sa mga hamba ng mga pintuan, at kapag dumating na ang anghel ng kamatayan, lalagpas lang sa inyo. Ang tawag doon ay Passover. Pero papatayin ito yung mga bahay na walang dugo. Ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung substitute para sa kanila. So, yun ang ipinapaalala. Ang ipinapaalala nito, kaya kayo buhay ngayon dahil tinatanggap ng Diyos yung substitute ng sacrifice. We are alive because of sacrifice. And this very instruction, brethren, ay very crucial yan sa mga taga-Israel. Ganon din sa atin ngayon. Bakit tayo buhay? Bakit tayo ligtas? Ba't tayo napatawad? Ba't tayo may katiyakan ng langit kung ikaw Kristiyano ngayon? Hindi dahil sa pananampalataya mo, kundi dahil may sakripisyong ginawa on your behalf. Yun si Jesus Christ. At isa pa, mga kapatid, pansinin natin yung instruction dito. Pansinin nyo, ang dami, di ba? Ang daming mga sakripisyo. Nakaka-boring na nga basahin eh. Nung binabasa ko nga ito nung una, naduduling na ako, nabubulol pa ako eh. No? Lalo na sa Tagalog, siyempre, pag pinag-aaralan ko, binabasa ko siya sa English. Mas madali kong mabigkas. Pero pagka sa Tagalog, basahin mo, mabubulol ka talaga eh, di ba? Yung mga salitang ginagamit dito, paulit-ulit. Pero ano yung nire-remind ng Panginoon sa mga Israelita? Ano yung message ng Panginoon sa mga Israelita? Doon sa paulit-ulit na handog. Pinapakita rito, insufficient lagi ito. Yung insufficiency ng animal sacrifices. Kasi,
Hahandog sila mamaya, hahandog na naman, ngayon, hahandog na naman sila bukas, hahandog na naman. Walang tigil eh. Bakit? Pinapakita, walang sapat na handog para ma-please ang Diyos sa kanilang worship. Dapat uulit-ulitin nila. Doon natin makikita, mga kapatid, na yung pinapakita sa kanila, sa mga paghahandog na ito, meron kayong dapat tingnan sa hinaharap. Yung ultimong handog. Yung handog na nag-iisa. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya ang ultimong solusyon. This repetition highlighted their temporary nature and pointed to the ultimate solution. Israel was being prepared to anticipate the once and for all sacrifice, the Lord Jesus Christ, na nag-offer ng kanyang sarili as the final and complete atonement for sin. Hebrews chapter 10 verse 10, and by that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. So the reason kung bakit wala tayong altar dito sa church, walang dambana, walang bloody sacrifice every Lord's Day, no? Is that Jesus has already shed His blood for His church once and for all. At ang kanyang sakripisyo, yun yung ganap, yun ang kompleto, yun ang sakdal, yun ang huli. At wala nang iba pang kailangang isakripisyo. Sapagat yun na, ang ultimong solusyon doon sa paulit-ulit na sakripisyong ginagawa sa lumang tipan. Ang ultimong solusyon ay ang isang sakripisyong minsan at magpakailanman. So, yun ang una, the atoning sacrifice. Last but not the least, the absolute submission. Yung pang isang mensahe na binibigyang diin doon sa costliness. Ang dami nilang sinasakripisyo, ang dami nilang ihahandog, ang dami nilang ihahanda, ang daming sangkap na kasama roon. Anong punto roon? Ang punto doon, commitment. Submission. Di ba? Araw-araw na submission sa Diyos. Daily, weekly, monthly, yearly. Kaya alam nyo, nung sinabi ni Apostle Paul yung Romans chapter 12 verse 1, di ba? Sabi niya doon, ihandog ninyo ang inyong katawan bilang buhay na handog. Di ba? Offer your body as living sacrifice. Ang pinagkuhanan niya ng figure doon, yung burnt sacrifice sa Old Testament, yung buong handog na ginagawa na susunugin sa altar, sa dambana. Doon kinuha yun na nagsisimbolo ng kumpletong consecration sa Diyos. Ibig sabihin, communion with God demands everything we have and everything we are. Yan ang ibig sabihin nun. Pagpapasakop, commitment. Kung gustong hingi ng Diyos ang lahat sa iyo, ibibigay mo. Kung gustong hingi ng Diyos ang buong buo, wala kang ititira para sa sarili mo. No? At nakita natin yan sa mga lingkod ng Panginoon, sa kasaysayan, sa history ng iglesia. Ang mga mananampalataya, handa silang mamatay. Alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Mga early Christians, di ba? They faced death. Nakita natin yung, di ba doon, isa sa mga symbol sa Rome ngayon, yung Colosseum doon, yung Colosseum na parang lumang Colosseum na naging pinupuntahan na ng mga, di ba, ng mga turista. Yung Colosseum na, nakarating ka na ba doon, June? Ha? So, ano yung lugar na yan? Diyan tinatahapon yung mga Christians nung unang panahon, ng mga para pakain sa mga leon. No? Para paglaruan ng mga gladiator. Para maging gladiator mismo at magpatayan. Ganun ang ginagawa sa mga Christian noon. Hindi sila gumigive up kahit na mamatay sila sa kanilang pananampalataya. Because commitment nga yung pagiging Kristiyano eh. Even today, believers in places like Sudan,
Middle East, in other regions, they are martyred for proclaiming the gospel of Jesus Christ. That is what worship is all about. That is commitment. No? Kaya, nagre-reklamo kayo pag mahaba na yung preaching. No? Mahaba mag-preach si pastor. Gutom na ako. Ang totoo, dapat nga maghapon tayong walang tigil eh. No? Dapat nga, buong araw ginagawa natin to para sa Kanya eh. It is commitment. So, costly ba sa inyo pagpunta rito? Ha? If it is costly, then it is biblical. You are following the Lord. Remember this, brethren, Christian faith is a free gift. Yes. That requires the surrender of our entire being. Ulitin ko, Christian faith is a free gift. But it requires the surrender of our entire being. Kaloob ito ng Panginoon na libre sa atin. Pero kapag tinanggap mo ito, ang kapalit nito dapat ay pasasalamat na handa mong ibigay ang buo mong pagkatao. Worship is not trivial. It is costly. It is a profound commitment that display to the world that we are recipient of Christ's sacrificial offerings at the cross. Ang pagsamba ay nagsasabi na tayo ay mga dakilang mga makasalanan na tinubos ng dakilang tagapagligtas para luwalhati ng dakilang Diyos. Yan ang totoong kahulugan ng worship. Yan ang Kristyanismo. Yan ang ibig sabihin ng tunay na ikaw at ako. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo at paalala mo sa bawat isa sa amin patungkol sa worship, patungkol sa paghahandog. Nagpapasalamat kami sapagkat hindi na kami nabubuhay sa panahon ng mga Israelita na paulit-ulit ang mga handog nila sapagkat ito ay palatandaan ng kanilang paniniwala na mayroong isang ultimate na solusyon, mayroong isang ultimate na offering. Salamat sapagkat dumating na si Kristo. Naghandog na ng kanyang buhay para sa kanyang iglesia, para sa kanyang mananampalataya. At salamat marami sa amin dito nakakilala sa kanya. Naintindihan ito. Sana, Panginoon, ay ilagay mo sa puso namin ang ibig sabihin ng pagkakilala namin kay Kristo ay commitment. Ibig sabihin nito ay we have to offer the entirety of our being. It requires all we have and all of our being. So thank you again for this reminder to us. And help us, Lord, to really follow you and be faithful to you. And we know we cannot do this on our own because we are weak and frailty. But if you will help us and He will keep us, tutulungan mo kami, tuturuan mo kami, palalakasin mo kami, magagawa naming sumamba ng totoo ayon sa hinihingi mo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.